Lihim na mayamang tao, kabanata 12. Napatitig si Sabia sa perang nakakalat sa buong lupa. Litong-lito siya. Hindi niya inakala na ang basurahan ni Gerald ay naglalaman pala ng tambak na pera. Ano ang perang ito? Hindi alam ni Sabia kung ano ang iisipin. Gerald, saan mo nakuha ang perang ito? Hindi pinansin ni Gerald si Sabia. Sa halip, naglupasay siya bago pinulot ang 100,000 dolyar mula sa lupa. Bakit ka nag-aalala? Hindi ba't sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa isang katulad mo dahil isa lamang akong mahirap na tao? Pagkatapos nito, tumalikod na si Gerald para umalis. Naiinip na si Sabia sa oras na ito. Kung talagang mahirap lang si Gerald at kung talagang binili niya ang bag gamit ang one-time shopper's card na iyon, hindi sana maramdaman ni Sabia na sayang ang kanilang paghihiwalay. Labis na pinagsisihan ang mga ginawa niya. Gayunpaman, ngayon ay mayroon ng 100,000 dolyar na pera si Gerald. Gerald, tumigil ka. Ipaliwanag mo sa akin to. Kung hindi, sisigaw ako. Sigaw ni Sabia habang tumatakbo ng may pag-aalala. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya alam kung bakit siya natatakot, lalo na't yumaman agad si Gerald. Sumisigaw? Hahaha. Ngumiti ng mapait si Gerald bago sinabing, Sabia, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Tulungan mo ako. May nagtatangkang gumahasa sa akin. Sigaw ni Sabia ng buong lakas. Kahit gabi na at malalim na ang gabi, marami pa ring magkasintahan na magkasama sa campus. Pagkarinig nila ng sigaw ni Sabia, tumingin agad sila patungo sa lawa. Hindi naisip ni Gerald na sisigaw si Sabia para humingi ng tulong at sasabihing sinusubukan siyang halayin. Sabia, anong ginagawa mo? Sige, panalo ka at talo ako. Nagmadaling bumalik si Gerald kay Sabia bago ito sininyasan na tumahimik. Gerald, gusto ko lang sabihin mo sa akin kung bakit ka may 100,000 dolyar na pera. Sabihin mo na sa akin ang totoo ngayon. Sabi ni Sabia habang nakasimangot. Nawawalan na ng pag-asa si Gerald sa babaeng ito. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Kaya naman, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang kasinungalingan para lang sumuko na ito sa kanya. Nako, kailangan kong ibalik itong 100,000 dolyar sa isang tao. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa babaeng iniligtas ko ilang araw na ang nakalipas? Bukod sa pagbibigay sa akin ng shopping card, napagdesisyunan din nilang bigyan ako ng 10,000 dolyar na pabuya. Gayunpaman, binigyan nila ako ng sobra at sa halip ay 100,000 dolyar. Kaya nga ibabalik ko sa kanila ang 70,000 dolyar. Taos pusong sabi ni Gerald. Sa wakas ay naunawaan na ni Sabia ang buong sitwasyon. Una sa lahat, alam niyang hindi magaling magsinungaling si Gerald. Pangalawa, kung talagang yumaman si Gerald sa isang iglap, bakit siya mananamit ng kaswal? Hindi naman siya nagmukhang mayaman. Matapos makinig sa paliwanag ni Gerald, sa wakas ay naging maayos na ang lahat. Sa wakas ay tila naging lohikal na ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na ngayon. Sa madaling salita, bukod sa 10,000 dolyar na pera, wala ka nang natitira. Huminga ng malalim si Sabia at parang sa wakas ay mapapalaya na niya si Gerald ng walang anumang pagsisisi. Kung kontento ka na, gusto ko nang umalis. Pagkatapos, umalis si Gerald dala ang 100,000 dolyar. Ang mahirap ay palaging mahirap. Mas makabubuti pa para sa akin na bumalik sa aking Yuri. Nagmamadali ring umalis si Sabia matapos makitang umalis na si Gerald. 9:09 na ng umaga at umungo na si Gerald sa bangko. Hindi maiwasan ni Gerald na makaramdam ng matinding pagkabalisa matapos niyang ideposito ang kanyang pera sa ATM machine. Si Sabia ay ganap na nagbago at hindi niya siya makilala. Sabia, kung pwede lang sana niyang kalimutan ang Hermes bag na iyon at kung wala talaga siyang pakialam kung may pera ako, hindi na niya iisiping makipagbalikan dito. Tutal, hindi lang 10,000 dolyar ang hawak ni Gerald. Mayroon siyang hindi mabilang na yaman na pag-aari. Bumuntong hininga si Gerald habang nagsisimulang maglakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Noemi. Gerald, gusto mo bang kumain ng cake? Kung gusto mo, dumaan ka sa girls dormitory. Bibigyan kita. Si Noemi ay palaging nag-aalala at maalalahanin kay Gerald. Sa katunayan, pareho silang maayos na magkasundo at si Noemi
Noemi ay palaging masaya at relax tuwing kasama niya si Gerald. Kaya rin niyang makipag-usap ng tapat kay Gerald. Hindi tulad ng ibang mga lalaki, si Gerald ay walang masamang intensyon at tunay niyang kaibigan dahil gusto niya itong maging kaibigan. Cake? Ayos lang. Wala akong ganang kumain. Pawa si Gerald. Talagang pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan nila ng nag-iisang babaeng kaibigan niya na si Noemi. Sige, Gerald, kahit anong nangyari noong gabi, tandaan mo na ikaw pa rin ang mabuti kong kaibigan. Gustong-gusto ko yung bag na binili mo para sa akin. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap ng ilang sandali bago tuluyang ibinaba ni Noemi ang telepono. Sa oras na ito, marami sa kanyang mga kaibigan ang naghihintay sa kanyang dormitory. Noemi, bakit ang ganda mo para sa isang katulad niya? Alice, alam kong minamaliit mo si Gerald pero maniwala ka sa akin. Hindi siya yung tipo ng tao na iniisip mo. Isa siyang napakatotoo at mabait na tao kung susubukan mo lang siyang kilalanin. Si Alice ay nasa silid din ni Noemi sa oras na ito. Sa katunayan, ang taong nakadama ng labis na pagkabalisa ngayong gabi ay si Alice. Plano niyang makipagkilala sa isang mabait na lalaki na maaaring maisip niyang makadate ngayong gabi. Ngunit ang unang taong nakilala niya ay si Gerald. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng magandang damdamin para kay Nigel na agad namang naglaho. Talagang nalungkot si Alice nang maisip niya kung gaano kahiya-hiya noong naghintay sila sa labas ng Wayfair Mountain Entertainment pero hindi nakapasok. Ito ay isang hindi kanais-nais na karanasan. Naramdaman ni Alice na nagsimula na ang malas niya sa pagkakakilala niya kay Gerald. Kaya rin niya kinamumuhian at kinasusuklaman si Gerald. Hindi ako makapaniwalang binigyan ka pa niya ng piking Hermes bag. Hindi ko sana makikitang ganito kasuklam-suklam si Gerald kung hindi dahil sa bag na ito. Inis na inis si Alice nang makita niyang tinatrato ni Noemi ang bag na bigay ni Gerald na parang isang uri ng kayamanan. Kinuha niya ang bag mula kay Noemi bago itapon sa basurahan. Mabilis na lumakad si Noemi papunta sa basurahan upang kunin ito. Maligayang kaarawan, Noemi. Bago pa niya ito magawa, ang ilan sa kanyang mabubuting kaibigan mula sa katabing dormitoryo ay lumapit sa kanyang silid na may kasamang malaking cake. Nandito na pala kayo. Nagmamadaling pumunta si Noemi sa pintuan upang salubungin ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, naglakad sina Felicity at Sabia sa silid ni Noemi. Kahit hindi na masyadong nakausap ni Noemi si Sabia dahil kay Gerald, sinalubong pa rin niya ito at nginitian. Nako, Noemi, ang dami mo talagang natanggap na magagandang regalo. Paano mo nga ba nagagawang itapon ang isang magandang bag sa basurahan? Nako, Diyos ko, kahit isang Hermes bag. Biro ni Felicity nang makita niya ang Hermes bag sa basurahan. Isang ang diyosa si Felicity Nelson dahil napakaganda niya. Sina Felicity at Alice ay maituturing na dalawang pinakamagandang babae sa buong dormitoryo. Nang tumingin si Alice kay Felicity na kasing ganda at kasing elegante rin niya, hindi maiwasan ni Alice na makaramdam ng kaunting kompetisyon. Paano kung Hermes yan? Peking Hermes bag yan na binili ng isang mahirap, sabi ni Alice habang nakakunot ang noo. Sa oras na at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang Hermes bag na pinag-uusapan nila. Napagtanto niya agad na ito ang Hermes bag na binili ni Gerald sa halagang $55,000 kaninang umaga. Hindi siya komportable nang makita ang bag. Isang peke, kinuha ni Felicity ang bag mula sa basurahan bago ito tiningnan ng mabuti. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Felicity sa gulat habang patuloy niyang iniikot ang bag na hawak niya. Ito, sa tingin ko, hindi ito peking Hermes. Sa tingin ko, ito ay isang tunay na produkto. Talaga? Nagulat ang grupo ng mga babae sa dormitoryo. Paano nangyari ito? Kawawa naman si Gerald. Paano niya kayang bilhan si Noemi ng totoong Hermes bag? Ang bag na ito ay isang limited edition collector's item at mabibili ito sa halagang mahigit $50,000. Mapanghamak na sabi ni Alice. Hindi alam ni Alice kung bakit ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso nang sabihin ni Felicity na ang Hermes bag ay talagang isang tunay na produkto. Hindi, sigurado akong tunay na produkto ito. Nakahawak na ako ng tunay na Hermes bag sa kanilang boutique store at pareho lang ang pakiramdam. Imposibleng magkaroon ng parehong tekstura ang isang peking Hermes bag gaya ng orihinal. Mayroon akong numero ng telepono ng manager na nagtatrabaho sa Hermes Boutique Store na nasa tapat mismo ng aming universidad at maaari ko siyang tawagan para magtanong kung mayroon ng bumili ng collector's item na ito mula sa kanilang boutique store. Malalaman natin ng sigurado. Hawak ni Felicity ang Hermes bag na parang isa itong napakahalagang gamit. Agad na napasinghap ang lahat ng mga babae sa sinabi niya. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Felicity ang kanyang cellphone habang
naghahanda siyang tawagan ang manager ng tindahan ng Hermes Boutique. Hindi mo kailangang tumawag sa pagkakataong ito. Biglang nagsalita si Sabia. Sa katunayan, kung hindi pa tumawag si Felicity sa telepono, hindi niya gugustuhing sabihin ang totoo dahil binili pala ni Gerald ang mamahaling bag na nagkakahalaga ng $55,000 para sa iba. Gayunpaman, dahil tatawag sana si Felicity sa telepono, napagdesisyunan niyang sabihin na lang sa kanila ang totoo. Talagang produkto itong Hermes bag. Noong binili ni Gerald ang bag kahapon ng umaga, kami ni Yuri nandoon din kami sa Hermes Boutique Store. Nagbayad siya ng $55,000 para sa bag na yan. Ano? Bam! Natigilan ang lahat ng tao sa dorm. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 13. Mabilis na ipinaliwanag ni Sabia ang kanyang nasaksihan ng umagang iyon sa lahat ng mga batang babae sa dormitoryo. Naku po, totoo pala ito. Ang bag na Hermes ay nagkakahalaga ng $55,000. Si Gerald ay palaging nabubuhay sa tulong mula sa universidad at sa perang kinikita niya mula sa pagpapatakbo ng mga aktibidad para sa iba. Hindi ko talaga inaasahan na ganito pala siya kaswerte. Nakatanggap pa nga siya ng ganito karangya na Universal Global Supreme Shoppers Card. Kung gusto lang ibigay sa akin ni Gerald itong Hermes bag, siguradong handa akong magpalipas ng gabi kasama siya. Isang gabi? Hindi pwede. Kung gusto ni Gerald na ibigay sa akin itong Hermes bag, handa akong maging girlfriend niya kahit isang buwan lang. Naku, wala kang kahihiyan. Kahit alam nilang lahat na ang card ni Gerald ay isang beses lamang na magagamit, ang malaman nila na ang Hermes bag ay nagkakahalaga ng $55,000 ay ikinagulat pa rin ng lahat. Kahit ibenta pa nila ang bag na ito, madali pa rin silang makakakuha ng $40,000 hanggang $50,000. Pera pa rin ito. Medyo pangit ang ekspresyon ng mukha ni Alice ng mga oras na iyon. Hindi niya inakalang bibigyan talaga ni Gerald si Noemi ng Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 bilang regalo sa kaarawan niya. Bigla niyang nanaisip ang lahat ng paghamak na nararamdaman niya. Para dito ngayon din, pati na rin ang inggit at paghanga na nararamdaman ng ibang mga babae para sa Hermes bag sa oras na ito. Pakiramdam ni Alisa ay pinaglalaruan lang siya. Lalo pa siyang naggalit sa oras na ito. Ha. Kahit pa ang bag ay nagkakahalaga ng $55,000, hindi ba alam ni Gerald na pwede niyang ibenta ang Universal Global Supreme Shoppers Card ng mas malaki kaysa gamitin ng direkta? Pinapatunayan lang nito na napakatanga ng taong yon. Sabi ni Alice matapos suriin ang sitwasyon. Tumango rin si Sabia bilang pagsang-ayon. Oo, may sira siguro sa utak si Gerald. Ha. Huwag kang mainggit. Ibinigay ni Gerald ang $50,000 na Hermes bag kay Noemi bilang regalo sa kaarawan. Dapat tayong maging masaya para sa kanya. Noemi, dapat mo siyang ilibre ng pagkain. Napatawa si Felicity. Hindi lang siya maganda, kundi naging live broadcaster din siya. Marami na siyang nakita sa mundong ito. Oo, Noemi, dapat mo siyang ilibre ng hapunan. Noemi, pwede mo ba akong pahiramin nitong Hermes bag ng isang araw? Isang araw lang. Lahat ng mga batang babae ay nagmamakaawa kay Noemi sa oras na ito. Nagulat si Noemi. Bakit niya ipapahiram sa kanila ang bag? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang katotohanang malamang hindi alam ni Gerald na pwede niyang ibenta ang card ng mamimili kapalit ng mas malaking halaga. Natatakot siyang lokohin siya ng tindera. Kung tutuusin, hindi pa naranasan ni Gerald ang ganitong uri ng karangyaan dati. Hindi, ibabalik ko itong bag kay Gerald. Kung magdesisyon siyang ibenta ang bag, kikita siya ng kahit $40,000 hanggang $50,000 at mamumuhay siyang walang inaalala sa universidad nang hindi nababahala tungkol sa pera. Iba ang pag-iisip ni Noemi sa iba at talagang nag-aalala siya tungkol kay Gerald. Hindi pwede. Hindi inaasahan. Sumigaw ng malakas sina Sabia at Alice nang magkasabay.
Iniisip ni Sabia sa kanyang sarili at talagang hindi niya matanggap ang katotohanan na talagang magkakaroon ng 50,000 dolyar si Gerald kung nangyari iyon. Ayaw niya sanang mangyari iyon. Ayaw niyang magkaroon ng mas magandang buhay si Gerald matapos niya itong hiwalayan. Gusto ni Sabia na maging mahirap at miserable si Gerald kung wala siya. Sa kabilang banda, sadyang kinamumuhian ni Alice si Gerald. Naomi, bakit mo gagawin yan? Ibinigay sa iyo ni Gerald ang bag na Hermes, kaya bakit mo ibabalik sa kanya? Sumimangot agad si Alice. Ngumiti si Felicity bago niya sinabing, napakahalaga naman ng Hermes bag na yan. Hindi mo dapat sayangin yan ng basta-basta. Gusto kong magsimula ng live broadcast at ipakita sa mga manonood ang bag na ito. Okay lang ba sa'yo kung gagawin ko yan, Naomi? Umiling si Noemi habang nakangiti. Kahit pumayag si Noemi na ipakita ni Felicity ang Hermes bag sa kanyang live broadcast, iniisip pa rin niya kung paano niya makukumbinsi si Gerald na ibalik ang bag sa luxury store kinabukasan. Kahit na hindi nila maibalik ang orihinal na halagang binayaran ni Gerald para sa bag, makakakuha sila kahit papaano ng 40 hanggang 50,000 dolyar. Click! Click! Nagmadali ang grupo ng mga babae para kunan ng litrato ang bag na Hermes. Sa wakas ay napunta sa mga kamay ni Felicity ang bag na Hermes. Agad niyang sinimulan ang kanyang live broadcast. Musta mga babies? Po, hindi ko kayo nakita ng isang araw at talagang namimiss ko na kayong lahat. Isa pa, may kasama akong magagandang babies ngayon bilang dagdag na bonus, sabi ni Felicity habang nakangiti ng mahigpit sa kamera. Sa isang iglap, mahigit 3,000 tao na ang nanood ng live broadcast. Mahigit 1 taon nang nagho-host ng mga live broadcast si Felicity dahil siya ang nagho-host ng lokal na live broadcast. Karamihan sa kanyang mga tagahanga ay ang kanyang mga kaklase at mga kaibigan sa universidad. Pagkalabas pa lang ni Felicity, naging masigla na ang diskusyon sa live broadcast room. Naku, bonus talaga to. Gustong gusto ko yung matangkad na babaeng may pulang buhok. Wow! Pakibigay naman sa akin ang numero ng magandang babaeng may pulang buhok. Diyos ko, Felicity, kaibigan ka ba talaga ni Alice mula sa Broadcasting and Media Department? Ang ganda talaga ni Alice mula sa Broadcasting and Media Department. Napapahanga mo ako. Sa kabilang banda, si Alice na laging may malamig na ekspresyon sa mukha ay sa wakas ay napangiti nang makita ang pangalan niya sa live chat. Hindi niya naramdaman ang lungkot na naramdaman niya noong nakita niya ang magandang si Felicity. Kanay na tumango siya habang ngumiti ng bahagya sa mga tagahanga sa screen. Wow, mas interesado ka na ba sa ibang mga magaganda ngayon? Nalulungkot ako. Gumawa ng kilos si Felicity na parang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata habang ipinapakita ang isang nakabibighani na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, agad na sumagot ang karamihan sa mga nanonood. Paano nangyari iyon? Kayong lahat ay magaganda. Mahal ko kayong lahat. Sa oras na ito, ang live broadcast room ay nag-prompt online na ngayon ang mayaman at batang si Yuri. Online na ngayon ang napakayamang si Danny. Nang makita ng kanilang mga kaklase na online si Felicity, agad na pinanood ng lahat ang kanyang live broadcast. Si Felicity ay tunay na isang napakagandang babae. Siya ay may karanasan at profesional na karanasan sa kanyang live broadcast. Kaya naman, isa siyang pangarap ng mga kalalakihan. Gayunpaman, si Felicity ay mayroon ding napakataas na mga hinihingi at pamantayan. Parehong sina Yuri at Danny na galing sa susunod na klase ay sinubukang habulin siya dati. Ngunit walang dudang nabigo sila. Ito rin ang dahilan kung bakit lagi nilang sinisikap na suportahan at tulungan si Felicity. Gusto nilang makuha ang magagandang libro niya. Mga baby, may iba na kayong mga kasintahan ngayon at umiiyak ako. Hindi ba kayo magpapadala sa akin ng mga regalo? Bibigyan ko kayo ng kasiyahang makita ang napakaraming magagandang babae ngayon. Paliwanag ni Felicity. Ang kaibigan ni Gerald na si Harper ay matagal nang may gusto kay Felicity. Kaya naman, agad siyang nagpadala ng 10 rosas. Ang bawat rosas ay nagkakahalaga ng $1. Wow, maraming salamat talaga
Harper. Natanggap ko na ang pagmamahal mo. Sumagot si Harper. Napakaganda mo, Diyosa. Siya nga pala, hindi ba't nasa kamay mo na ngayon ang regalong ibinigay ni Gerald kay Noemi? Sa pagkakataong ito, itinipe ni Harper ang kanyang komento sa live chat. Agad itong nagdulot ng mainit na talakayan sa mga manonood. Damn it, hindi ko man lang namalaya na Hermes bag pala iyon. At saka, parang limited edition collector's item. Diyos ko, Felicity, may lalaking sumusuporta ba sa'yo? Durog na durog ang puso ko. Sabi ni Danny, hahaha, sinabi sa akin ni Yuri na binili ni Gerald itong bag para kay Noemi gamit ang one-time shopper's card. Hahaha, hindi ako makapaniwala na napakatanga ni Gerald. Sumagot ang mga netizen, Diyos ko, isa siyang tanga. Malinaw na sinabi ni Savia kay Yuri kung paano na kayang bilhin ni Gerald ang bag at sinabi rin ito ni Yuri kina Danny at sa mga kaibigan nito. Pagkatapos, ang online discussion ay napunta kay Gerald. Yuri, hahaha, na-e-excite talaga ako sa dami ng mga ugok ngayon. Buong araw akong inaaway ni Savia dahil sa ginawa ni Gerald. Pakiramdam ko talaga ay nasayang ang oras natin dahil sa ugok na iyon. Napagtanto ni Harper na pinagtatawanan nilang lahat si Gerald. Kaya naman, sinubukan niyang ibahin ang usapan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Felicity ng isa pang 10 rosas. Sunod. Sabi ni Danny, Harper, bakit mo pinapadala kay Felicity ang sirang regalong ito? Rosas lang ba ang kaya mong ipadala sa kanya? Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagtatype. Bakit hindi mo na lang siya padalahan ng racket? Ang isang racket ay nagkakahalaga ng $100. Nagpadala sa iyo si Danny ng racket. Si Danny ay magpapadala sa iyo ng isang racket. Nagpadala si Danny ng 5 magkakasunod na racket. Tuwang-tuwa sina Felicity, Savia at Alice ng mga sandaling iyon. Hindi nila alam na napakadaling kumita ng pera sa pamamagitan ng live broadcasting. Dahil ayaw niyang mahuli, pinadalhan ni Yuri si Felicity ng 10 magkakasunod na racket ng sabay. $1,000. Gusto niyang burahin lahat ng malas na natamo niya sa engkwentro nila ni Gerald ngayon. Ang yabang naman ni Savia ngayon, ang babaeng kasama ni Yuri. Sumagot si Danny, hahaha. Harper, sa tingin ko, kahit pagsama-samahin pa ng lahat ng tao sa dormitoryo mo, pati na si Gerald, ang lahat ng pera mo, hindi ka pa rin maihahambing sa akin. 6 na mahihirap lang kayo para sa akin. Gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin sa live broadcast room? Ngayon, galit na galit si Harper sa oras na ito. Sa dormitoryo ni Gerald, humirit si Gerald at nagising siya mula sa pagtulog. Pagkatapos, isa-isa niyang nakita ang lahat ng mensaheng pinapadala ng kaniyang mga kaklase. Nang buksan niya ang kanyang cellphone, napagtanto niya na lahat ng kanyang mga kaklase ay pinag-uusapan siya at ang Hermes bag na ibinahagi ni Felicity sa kanyang live broadcast. Lahat ng magagandang babae ay nagsasabi na siya ay tanga. Ano ang nangyayari? Natigilan si Gerald. Pinagtatawanan ba siya? Nang mabasa ni Gerald ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaklase, napagtanto niyang malamang siya ang pinag-usapan ni Felicity sa live broadcast nito. Bahagi ba siya ng mga bagay na ibinabahagi niya ngayon? Habang iniisip niya ito, mabilis na nag-login si Gerald sa live broadcast ni Felicity. Pagpasok pa lang niya sa live chat room, nakita niya sina Danny at Yuri na nagmumura at nanunuya sa mga kasama sa dorm. 6 na mahihirap, malamig na ngumiti si Gerald sa sarili.